Welcome sa Bets. Ay, ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong bagong banat na nitong si Sheila Magno. Ay, napapansin ko talagang sunod-sunod po ang kanyang atake dito sa mga Duterte. Itong latest niyang binanatan, itong war on drugs ng dating Pangulo. Alam po ninyo mga kababayan, ang masasabi ko lang kay Sheila Magno, bago ka umatake, dapat alam mo. Dapat alam mo kung bakit kailangan ipatupad ang war on drugs. Dapat alam mo kung bakit may namamatay sa war on drugs. Ganun dapat. Dapat alam mo kung bakit wala mga drug lords na sinasabi mo na namatay. Mamaya ay kapakita natin itong sinabi ni Pangulong Duterte kung bakit yung ibang mga drug lords malaya, buhay. Okay? Ito po mga kababayan, ito po ang sinabi nitong si Sheila Magno at ang kanyang grupo kasama yung isang pare. The point is that there were a lot of trolls trolling me. Yung mga trolls na yon ay mga kaibigan ko gabi-gabi dahil pumapasok sila sa messenger ko at minumura ako. But anyway, nandito sila ngayon, Father. They're very present. Gusto I ko man regard- tanungin regards Kasi sabi nila, paano naman daw yung mga naging biktima ng adik? Dapat tinanong niya si Duterte, kung magaling siya talaga, bakit hindi nasusolusyonan yung mga pinapatay ng adik? Ang ginagawa lang ay dinadagdagan yung mga namamatay, no? Ano sabi ni Sheila Magno? Kausap niya ang pare, sabi niya, itong mga troll, siya daw ay tinanong, itong si Sheila Magno ay tinanong ng troll. Kasi pinag-usapan nila, itong war on drugs, bakit maraming namamatay na addict. Ngayon, mayroon daw isang troll, mga troll, na sinabi paano naman ito mga biktima ng mga addict. Ang nangyayari, sabi ni Sheila Magno, ba't hindi niyo tanungin si Duterte? Bakit daw hindi tanungin si Duterte dito sa mga biktima ng addict? So, ibig sabihin, yung ginawa ni Sheila Magno, binalik niya lang ang katanungan kay Duterte. Sa halip na sagutin ang tanong nitong troll, hindi. Umiwas siya ng tanong. Siya itong tinatanong ng siya itong tinatanong ng troll, sila. Kasi pinag-uusapan nila itong war on drugs ng dating Pangulo. Ngayon, tinanong siya. Ang problema, sa halip na sagutin, ang tinuro si Duterte. Ang bira ito. Andito kayo. Inuupakan ninyo. Binabanatan ninyo ang war on drugs. Ngayon, tinanong kayo ng troll kung paano naman itong biktima ng mga addict ay ituturo nyo si Duterte. Ang bira ito. Ngayon, halata na walang alam ito si Sheila Magno kung bakit. Alam po ninyo, Madam Sheila Magno, itong si Pangulong Duterte, nung siya po ay maupo bilang presidente, siya po ay nagpatupad ng war on drugs. Dahil para sa kanya, yan po ang solusyon para masawata itong problema sa droga. Para masawata itong mga addict
at mapaganda ang peace and order sa bansa. Kaya magulo, kaya maraming biktima ng addict. Kasi nga, dahil sa laganap na droga. Kaya nagpatupad ng war on drugs para mapaayos, para mapaganda ang peace and order, para mapayapa ang kapaligiran, ang lansangan, para ang mga tao, ang mga inusinting tao, malaya maglakad sa gabi. Yun po ang purpose nun. Madam Shilo Magno. Oh. Yun yung tinatanong mo. Yun yung tinatanong ng troll sa'yo, Madam Shilo Magno. Ha? Yun nasagot nun. Ito mga troll na sinasabi mo, alam na nila ang solusyon ni Duterte dito sa mga biktima ng mga adik, kaya nga nagpatupad ng war on drugs. Para kahit na paano, kung di man natuloy ang mapigilan, at least mabawasan itong biktima ng mga adik. Yun pang solusyon noon, war on drugs. Ngayon, kung may mga namamatay, ano ba sabi ng mga pulis? O ito, pakinggan po ninyo. Sinabi ni Tate Digong. I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Ano sabi ni Tate Digong? Monsignor, lumalaban eh. Marami pang mamatay kasi nga lumalaban ng mga adik. Ayun po yun. Yun po ang kasagutan, Shilo Magno. Yun po ang kasagutan, Father, sa inyong katanungan. Kung bakit may mga namamatay na mga adik, poser. Yun po yung kasagutan nun. Ngayon, nung panahon ni Tate Digong, nilansag niya ang drug laboratory sa bansa. Sa iba't ibang lugar, napakarami po nun. Nung panahon ni Tate Digong, wala na po tayong nabalitaan, nakikita na mayroong na-raid, na-discovery na drug laboratory. Hanggang ngayon sa panahon ni Marcos, wala na pong drugs laboratory sa bansa dahil nalansag na ni Tatay Digong. Pero bakit may mga drugs pa rin sa Pilipinas? Mamaya po, malalaman ninyo kung bakit may mga drug pa rin sa Pilipinas kahit nalansag na ang mga drugs laboratory sa bansa. Yan bang mga ini-JK na yan ay yung mga nag-smuggle ng drugs sa magnetic lifter na ang sisimulan ng pag-usapan, biglang nagkaroon ng bombing sa Marawi. Diba? Sige nga, Father, pakidescribe. Ano yung kanilang, how do I describe them? Marami sa kanila na mangangalahig. Either nagtatrabaho during that time, bukas pa yung payatas, nagsusort ng mga basurahan, or nagtatrabaho sa mga truck boys sa basurahan, or mga simpleng tatay. Sila ba ay mga drug lords? Hindi. Minsan siguro gumagamit ng drug. Yeah. Diba? I mean, sa mga trabaho na yan, para magising ka sa hating gabi hanggang madaling araw, kailangan mo ng pampagising. Dahil kailangan mo magtrabaho 24 hours dahil sa kahirapan. Hindi naman nila... Drug lord yan, dapat may swimming pool sa bahay. Parang wala akong nabalita ang namatay ng bilyonaryo o milyonaryong drug lord. Sige. Hindi naman nila dinideny na minsan nakagamit sila, etc. Pero, to be honest, meron ding mga tao na hindi talaga gumamit na nabiktima. I can identify individually who are those. Merong TV na higa lang sa kanyang kama. Dinala pa nila sa labas ng bahay at pinatay sa gitna ng daan. Yeah. I mean,
bakit mo gagawin yun? Tapos meron pa nga doon na tatay Parang na baboy yung treatment sa mga, parang hayop, no? ay Ang treatment precisely. sa mga tao. Precisely. Grabe, kaya nagulat kami, ano ba nito? Ano ba? Kasi hindi naman natin, wala naman tayo noong framework na ganitong drug war na yan. Okay? O ngayon, sabi ni Sheila Magno. Ha? Eh, alam po ninyo, Mama, Madam Sheila Magno, eh, common sense. Common sense lang dapat. Okay? Eh, tinatanong mo ang pare, pinabadescribe mo sa pare, kung ano ba ito? Sino ba itong mga sinasabi mong drug lord? At ang sabi ng pare, binabanggit ng pare, ito mga tao na namamatay, ito yung mga ngalakal ng basura, mga garbage collector, driver, pahinante. Sabi ni Sheila Magno, yan ba ay drug lords? Di ba dapat ang drug lords mayroong swimming pool sa bahay? Common sense, Madam Sheila Magno. Ang drug lords ay hindi mangangalakal ng basura. Ang drug lords ay hindi garbage collector. Ang drug lords ay hindi pahinante. Yan ay mga poser or user. Common sense, Madam Sheila Magno. Ngayon, sabi ng pare, ito mga ordinaryong tao na kaya gumagamit kasi kailangan sa trabaho dahil mahaba. Kailangan gising. Parang lumalabas na dinajustify pa ang paggamit ng drugs nito mga tao ito. Kasi kailangan. Ito po ay gusto ko lang sabihin dito sa pare, hindi po solusyon ang kahirapan, ang hirap sa buhay para gumamit ng drugs. Hindi po solusyon sa mahabang trabaho, hindi po solusyon para manatili kang gising ang paggamit ng droga. Kasi parang gusto nila palabasin. Gusto nila palabasin para makapagtrabaho ka, manatili kang gising sa trabaho, para kumita ka, kailangan gumamit ka ng droga para ka makapagtrabaho. Di ba nga, tinutukoy ninyo, itong mga tao to ay mga ngalakal ng basura, kolektor ng basura, driver, pahinante. Sino binabanggit yan? Payatas. Yung mga taong yan, walang-wala din yan. Kaya nga, driver, pahinante na lang ang trabaho. Garbage collector, ibig sabihin, itong mga tao to mahihirap din. Bakit sila bumibili ng droga? Di ba dapat, kung gusto mo gumanda ang buhay mo, munad ang buhay mo, huwag kang gumastos. Huwag kang magdroga, huwag kang bumili ng droga para yung pera na pambili mo ng droga, may ipon mo na lang. Di ba? Di ba dapat, kung gusto mo makaipon para sa pamilya mo, may papangkain ka sa pamilya mo, huwag mong ibili ng droga. Yun po yun. Hindi po dahilan, hindi katuwiran, dahil mahirap ka. Kailangan mo magtrabaho ng mahabang oras o magdudruga ka. Bulok na katuwiran nito pare. Ngayon, sinisisi si Duterte sa kanyang war on drugs. Ang tanong ko kay Father. Ang tanong ko kay Father. Sinisisi mo si Duterte sa kanyang polisiya na war on drugs? Bakit marami namamatay? Unang-una, ang war on drugs ay polisiya.
Para masawata mo ang droga, kailangan mong gumamit ng puwersa ng pulis para hulihin itong mga gumagamit, itong mga nagtitinda o maging drug lords. Kaya lang lumalaban, sabi ng pulis. Ano ang gawin mo pag lumaban? Itataya mo sarili mo. O paubaya ka pag ikaw binabaril ng adik ng poster. Kung halimbawa ikaw pulis, uhulihin mo yung adik, lumaban sa'yo. Magpapabaril ka na lang. Para lang di mamatay yung adik, ganun ba yun? Yan sabi ng pulis, lumalaban eh. Sige nga, kung kayo ay nag-iisip, dapat alam nyo yan. Palibasa wala kayong alam, hindi kayo pulis, hindi kayo ang gobyerno. Kaya kung magsalita kayo ay parang may kamangmangan. Di ba? Ngayon, bilang pare, ito tanong ko kay Father. Bilang pare, di ba mayroon din kayong responsibilidad sa membro ninyo, sa kaanib ninyo? Bilang pare, mayroon kayong responsibilidad sa mga membro ninyo na sila turuan sila na matakot sa Diyos. Turuan sila na mahalin ang Diyos. Turuan sila na pahalagahan ang kanilang sarili. Turuan sila, ipaunawa sa kanila na ang bisyo ay kasalanan sa Diyos. Ganun dapat eh. Bilang pare, yan po ay responsibilidad ninyo. Di ba? Baka naman ang ginagawa ninyo, pamisa lang kayo na pamisa, tapos na. Pagkatapos misa, tapos na, uwi na. Kumbaga, hindi nyo nakakapture, hindi nyo natuturo ang mabuti ang inyong mga membro para matakot sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, hindi nyo na ituturo sa inyong mga membro. Hindi nyo na ipapasok sa kanilang puso, sa kanilang isipan, na pahalagahan, matakot sa Diyos. Baka, ito tanong ko, baka may pagkukulang kayo sa inyong responsibilidad bilang pare. Di ba dapat turuan ninyo na maging holistic ang isip, ang puso ng inyong mga membro? Para sila ay umiwas sa paggamit, sa pagtinda ng droga, sa paggawa ng krimen. Ngayon, ang gobyerno, dahil hindi ninyo natuturo ang mabuti ang inyong mga membro bilang mga pari, hindi ninyo natuturo ang mabuti itong mga membro ninyo na matakot sa Diyos. Ito ngayon ang gobyerno, hindi naman sila pare, gumawa ng solusyon, gumawa ng polisiya. War on drugs. Tapos sisisihin ninyo. Sige nga. Yan ang tanong ko sa pare. Baka may pagkukulang kayo, Father. Baka hindi sapat ang inyong ginagawa sa pagtuturo, sa pag-share ng Word of God sa inyong mga membro. Kaya, maraming adik, maraming luko-luko, maraming kriminal dahil walang takot sa Diyos. Yan ang tanong natin, bakit? Sa halip na sisihin ninyo ang gobyerno, di ba dapat tingnan nyo rin ang inyong sarili? Baka may pagkukulang kayo bilang simbahan, bilang leader na simbahan. Baka may pagkukulang kayo sa inyong mga membro, sa inyong mga kaanib.
Yan po ating tanong sa pare. Kasi pare itong kausap ni Sheila Magno eh. Siya daw ay binumura ng troll. So ibig sabihin, walang respeto sa'yo. Ang membro mo. Kung membro mo yan, Katoliko yan, walang respeto sa'yo dahil minumura ka. Dahil dyan, baka may pagkukulang ka, Father. Baka may pagkukulang kayo. Yan ang tanong ko, hindi ako nag-uhusga. Ako ay nagtatanong, baka. Ito lang eh. Kasi binabanggit niya, mga mahirap ito eh. Mahihirap yan. Mga driver lang yan, collector, garbage collector. Hindi po. Ako rin eh. Ito i-share ko personal. Sa inyo. Kung bakit ko nasabi na hindi dahilan ang kahirapan para gumamit ng droga, magtinda ng droga. Hindi po. Ito share ko sa inyo to. Personal ko to. Ako, lumaki na walang magulang. Dahil ang mga magulang ko, ang nanay ko, namatay ang nanay ko, 2 taon pa lang ako. At ang tatay ko, namatay ang tatay ko, 7 years old ako. Sige nga, naranasan ko paalipin sa tao para lang ako mabuhay dahil nung panahon na namatay ang nanay ko, nagkawatak-watak na kami. Ako, naiwan sa probinsya namin. Ako bunso. Mga kapatid ko nasa probinsya. Ay nasa Maynila. Ako nasa probinsya. Para mabuhay ako doon, sa edad ko na 7 taon, dahil ang tatay ko lasinggo, binubugbog kami. Kaya ang mga kapatid ko nagsipaglayasan nung namatay ang nanay ko. Ako na ewan doon kasama ang tatay ko. At isang kong kapatid. Yung kuya ko, naiwan kami doon mga lalaki sa probinsya. Ngayon, itong tatay ko dahil lasinggo siya, nagkautang-utang siya sa kapitbahay namin. At dahil hindi niya mabayaran ang utang niya, ako yung kanyang binigay doon para utusan. Taga-alaga ng kalabaw, taga-pakain ng kalabaw, taga-araro, taga-linis ng palayan. Sa edad ko na 7 taon, 8 taon. Yan po, personal kong karanasan. Pero, habang ako nagkakaisip, na-realize ko na wala na akong dapat asahan. Wala akong aasahan kundi sarili ko lang. Balikat ko, sarili ko. Kaya ako yung nagkaisip, pinag-aral ako ng tiyahin ko, elementary, nung high school, para meron akong allowance, pambayad sa boarding house. Pag linggo, Sabado-Linggo, nagtitinda ako ng mga gulay. Nag-uuling ako. Pupunta ako sa mga tabing sapa, nangunguha ng mga talbos ng sili, alugbati, dahil pag linggo, ititinda sa palengke. Yun po yung ginagawa ko. Hanggang sa nakatapos ako ng high school. Pagkatapos ko ng high school, punta ako sa Maynila dito. Buti naman, dito sa Maynila, tumira ako sa kapatid ko. Libre bahay. Nung ako ay nag-apply ng trabaho, merchandiser, mabuti na lang at ang bilang merchandiser, continuous ako. Continuous ako sa agency. Doon ako nakakahanap ng pagkakataon para mag-aral. Working student, aral sa gabi, trabaho sa araw. Yun po yun. Na-realize ko na walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko. At natuto akong mangarap. Ang pangarap na yon para matupad ko, makamit ko, sabi ko sa sarili ko, dapat
Hindi ako papasok sa anumang bisyo. Ginawa ko yan. Oh. Kaya taas noo ako sabihin dito sa mga taong ito na nagsasabi kasi ito mahihirap yan. Kaya nagdodroga kasi kailangan nila para sa mahabang panahon. Hindi po, bulok po yan na katwerahan. Bulok yan na katwerahan sa totoo lang. Bulok sa pinakabulok na katwerahan yan, ganyan. Ganun po dapat. Mahirap ka na nga, bibili ka pa ng droga, pambibisyo ka pa, sa halip na ang pera na pambili mo ng pambisyo mo, ipunin mo, para sa pamilya mo, papakain mo sa pamilya mo, hindi. Pupunta pa sa bisyo. Sige nga. Ay nako. Ito mga ito nakapag-aral to Ito mga ito matalino to. Silo Magno matalino to UP professor ito Kaya lang yung alam niya siguro limited lang sa pag kung ano ang kanyang profession. Diba? Totoo po yan. Ako po hindi nagyayabang. Inaamin ko na ako ay lumaki na walang magulang. Pero nakayanan ko. Ito pa. Nung ako po yung nag-aaral, kaya nga ako galit sa droga Kaya ako galit sa kriminal kasi nga, ako yung nag-aaral, baguhan ako sa Maynila, siguro mga 1 taon pa lang ako sa Maynila. Hindi, mga 3 taon siguro sa Maynila, dito. Nung ako yung nag-aaral, panggabi, nung ako pa uwi na, nung labas ako 9:30 sa school, nag-aabang ako ng jeep sa may monumento. Ako yung na-hold up. Dahil bata ka pa, siyempre, bago sa Maynila, amang sa Maynila, grabe ang nervyos, ang trauma sa akin. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Kaya ako, galit sa droga, galit sa kriminal. Kaya magpapasalamat ako kay Tatay Digong, dahil sa kanyang pulisya. Ngayon, kaya nyo lang sinasabi, kaya hindi nyo naintindihan, ito mga nagsasabi dyan, nagtatanong din sa inyo na paano naman itong biktima ng adik. Kaya hindi nyo naintindihan, kasi ito mga ito, ang naranasan nila, malamang hindi nyo naranasan. Malamang itong mga taong ito na nagsasabi, na itong sinasabi yung mga troll, na nagtatanong paano naman ang biktima ng adik. Malamang yung mga yan, may mga kamag-anak yan na nabiktima ng adik. Kaya ganun sila. At ganun din ako magtanong. Ganun din ako, paano naman ang mga biktima ng adik ng kriminal tulad ko. At pasalamat na lang ako dahil nga hindi ako nasaktan. Nakuha lang yung aking allowance. Ang allowance ko ng 800 pesos. 1996 pa naman. Noon pa yun, 1996, 1998, o 1997, matagal na. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma. Ikaw pa naman siyempre, 800 pesos, napakalaking halaga yun. Bilang sa katulad ko na nag-aaral, tapos nagtatrabaho. Susukunin na ng mga kriminal. Pinakamasakit doon yung trauma. Hanggang ngayon, dala-dala ko. Matagal na yun, 1997 pa. Pero ngayon, sariwa pa rin sa akin. Sige nga, Silo Magno. Father, kung kamag-anak nyo ang mabiktima ng adik, sige nga, kung ano maramdaman ninyo. Ito, totohanan to. Sige nga. Palibasa ito mga ito si Silo Magno, siguro mayaman ito. Baka hindi ito naglalakad sa kalye na
Mag-isa. O kaya baka nakakotse lagi ito. At least safety siya. Itong pare, malamang baka hindi ito naglalakad sa kalye, baka may service to. Sige nga. Kung ikaw may kamag-anak, estudyante, bata, 11 years old, nag-aaral, nung pauwi na galing sa eskwelahan, naglalakad kasi wala namang siguro wala namang pang bili ng sasakyan, service, yung bata naglalakad lang. Napagtripan ng adik, sinaksak, patay. Kung ikaw kamag-anak nun, kung kayo kamag-anak nun, ano mararamdaman nyo? Ha? Ano mararamdaman nyo? Sige nga, tanungin ko kayo. Kasi parang minamaliit nyo lang itong nagtatanong Nung nagtatanong na paano naman ang biktima ng adik, parang minamaliit yun, sabi nyo troll Tinawag pa na tanga nito si Lumagno. Mga tanga daw. Sige nga. Ngayon, dito po sa tanong ni Shilo Magno, kung bakit walang namamatay na mga drug lords. Ito po, pakinggan po ninyo itong sinabi ni Tate Digong. One, I said they're destroying the country and they're destroying the youth of the land. So my appeal to them is, since they are beyond redemption, if they can stop and commit suicide, because I will not allow these idiots to run the show. Not during my watch. So ito sila, pag nalaman na nandito, they better come up with something that is really very good. We have a mayor there, maraming mayor dito. We have the mayor sa Mindanao. Puro mayor, may babae pa. Alam mo, Peter Lim, then on the line of the structure is Marcelino Garbo, retired, and Herbert Colanco. He's not at large. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. Well, somebody should tell him that he is wanted. Ito naman to, hindi naman ito talagang wanted because we have to add our evidentiary thing. But they would be considered persons of interest. Now, ito si Peter Lim, according to the chief PNP, he goes in and out of the Philippines from China. Now, if he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. He will die. Might as well, because I'm sure the Chinese authorities are listening now. Better tell him, do not come back to the Philippines anymore. The moment he steps out of the plane, he will die. That is my assurance to the people of the Philippines. I am just warning this Peter Lim and Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Colanco, never try to go out of prison. You will die. And regarding Garbo, I think the DILG would take care of him. The other personalities in this matrix are persons of interest. Will they also die? I do not know. Ano sabi ni Tatay Digong? Ito mga drug lords na binabanggit niya nasaan? Nasaan daw? Madam Sheila Magno?
Itong binabanggit niya na drug lord, si Peter Ko, Helbert Colanco, nasaan ba yan? Di ba sa kulungan? Nasa Monte. Nakakulong na yan eh. Pero nakakapangalakal pa ng drugs, negosyo pa ng droga. Nasa kulungan na. Oh, ano gawin mo dyan? Nakakulong na eh. Diba? Ang panahon na yan, sinabi ni Tatay Digong. Nakakulong na yung mga yan. At sila ang sinasabing drug lord. Di umano. Sabi ni Tatay Digong. O itong isa, itong si Peter Lim. O, labas-masok daw sa bansa yan. China. Pilipinas. Puta China. Labas-masok. O, malamang, nung pinagbantaan ni Tatay Digong na mamamatay siya, malamang yan, nagtago na. O, nagtago na yan malamang. Baka nasa China na yan. Sa ibang bansa. Pag sa ibang bansa pa, kailan ba, pwede mo bang puntahan doon mo hulihin? Hulihin mo doon, patayin mo doon. Sa ibang bansa. O sige nga, Madam Sheila Magno. Yan mismo, ang nagsabi si Tatay Digong. Oh. Diba? Ito na lang eh. Helbert Colanco, Peter Ko, mga nakakulong yan, mga convicted na yan. Nasa Monte na pero nakapag negosyo pa na sa buo. Bakit? Paano? Tawag-tawag lang. Tawag-tawag lang. Tawag dito, tawag doon. May contact malamang yan sa labas. May video dati yan si Tatay Digong eh. Pinapaliwanag nila kung paano paano mag-operate itong mga drug lords na ito. Kahit nasa Monte na. Nahanap ko lang yung video, hindi ko na makita eh. Pero dati, nung si Tatay Digong ay nag-papreskon, nabanggit niyan, pinapaliwanag niya, ganito, ganyan. Kahit nasa Monte na, alakal pa na siya bu. At hindi lang si Peter Ko, hindi lang si Helbert Colanco. Meron pa mga bilanggo diyan sa Monte na pakalat na shabu. Sabi dati yan ni Tatay Digong, nakalimutan ko lang kasi yung video hindi ko mahanap eh. Tatandaan ko pa yan. May pangalan na, nakalimutan ko na eh. Yan po ang kasagutan, Sheila Magno. Father, yan po ang kasagutan. No? Pinapaliwanag ni Tatay Digong kung bakit mahirap habulin ang mga drug lords. Dahil ang mga drug lords, mga mayayaman yan, punta lang sa ibang bansa, magtatago. Ganun yan eh. Magtatago sa ibang bansa, siyempre may mga pera sila eh. Mayayaman sila. Diba? Ngayon, sana ang ginawa ni Sheila Magno, para malaman niya ang kasagutan sa kanyang mga tanong, dapat nagtanong siya doon sa eksperto. Yung may alam kung bakit. May alam sa operasyon ng droga. Ang may alam kung bakit marami namamatay ng mga addict, mga poser. Dapat nagtanong siya sa pulis. Dapat hindi kay Father. Kasi si Father walang alam din yan eh. Diba? Ganun dapat. Kung gusto mong malaman kung bakit maraming namamatay, huwag kay Father. Huwag magtanong kay Father. Ganun dapat. Magtanong ka sa pulis, sa PDEA. Doon, malamang, sasabihin sa iyo kung bakit. Diba? Ganun dapat, Madam Sheila Magno, para malaman mo. Nung panahon ni Tatay Digong, kaya naman ako kahit paano nalaman ko kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, linggo-linggo meron siyang Talk to the People. Programa na yun sa TV4, PTV4. Tuwing Sabado, meron siyang Talk to the People. Pinapaliwanag niya kung paano, ano nangyayari. Ngayon wala eh. Panahon ni Marcos, walang ganyan.
Walang ganyan. Di ba? Ayan po, Madam Sheila Magno. Mag-search ka, hanapin mo yung mga video ni Duterte, yung mga interview kay Duterte, para malaman mo kung bakit. Huwag ka magtanong kay Padre kasi si Padre walang alam yan. Madam Sheila Magno. Alam ko matalino ka, Madam eh. Ikaw nga ay isang professor sa UP, isa ka rin dating undersecretary ng finance. Ako naniniwala na matayog ang iyong narating. Yung profession ay matayog. Hindi katulad ko na isang nakatapos kahit papaano sa pamamagitan ng working student, self-supporting. Madam Sheila Magno. Diba? Ganun dapat, Madam. Sa tanong ni Sheila Magno kung bakit hindi nasusolusyonan itong mga biktima ng addict. Ito ang sagot ko kay Sheila Magno. Si Tatay Digong, 3 years na wala sa Malacanang. Nung siya ay umupo, gumawa siya ng solusyon at yun ang war on drugs. Kaya ramdam yun ramdam ang epekto noon, ramdam ang resulta noon. Nangunti ang mga kriminal, nangunti ang mga addict, nangunti ang mga hold-upper, snatcher. Nung panahon ni Tatay Digong, ramdam yun. Ramdam yun. Kaya lang, nung bumaba si Tatay Digong, unti-unti nagbalikan yung mga kriminal. Kaya kita nyo ngayon Kabi-kabila mga patayan. Dun sa Cebu, dito sa Pampanga, kamakailan, matanda, ni-rape ng addict. Dun sa Cebu, isang batang 15 years old, ni-rape ng 13 katao. Meron ding addict pumatay ng 3 katao. Marami pa. Ngayon, sa panahon ni Marcos. Kaya dapat ang tanungin mo si Marcos. Huwag si Duterte. Tanungin mo si Marcos, si Marbil, NBI, PDEA, dahil sila yung tamang authority, tamang ahensya na may authority para sagutin inyong tanong, inyong katanungan, Madam Sheila Magno. Huwag kay Duterte. Tapos na siya Tapos na ang panahon niya. Nung panahon niya, kaya nagkaroon ng mga patayan na sinasabi ninyo Kaya nagkaroon ng sinasabi ninyo mga AJK, sabi nyo. Sa amin, hindi AJK yun. Kayo, bagamat palibasa kayo ay yung kritiko ng war on drugs, kaya pinapalabas nyo AJK. Yung pulis naman, hindi sinasabi ng pulis yun ang pulis na nakakaalam kung bakit may mga namamatay sa operasyon ng war on drugs. Pulis na nakakaalam. Tanungin nyo si Marcos, si Marbil, kung bakit may mga jumper boys dyan sa Road 10. Kung bakit may mga bukas kotse dyan sa Tondo. Kung bakit may mga addict na pumapatay ng 3 katao dun sa Cebu. May addict na pumatay na matanda sa Pampanga. Tanungin mo si Marbil. Tanungin mo si Marcos. Yun dapat. Kung bakit. Huwag si Duterte kasi tapos na yung kanyang termino Nung si Duterte nakaupo, dahil sa war on drugs, naramdaman yung katahimikan. Nawala yung mga addict, nawala yung mga kriminal. Kaya lang, siyempre, hindi lahat, dahil naiksi ang 6 years sa laki ng Pilipinas, hindi kaya tapusin sa loob ng 6 years. Kaya nga mahalaga sana ang continuity. Kaya nga si Marcos, si BBM, umasa kami,
Bagamat ako hindi ko siya binoto kasi sabi ni Tatay Digong, addict yan, bangag yan, sabi ni Tatay Digong. Kaya hindi ko siya binoto. Ay yung iba naniwala dahil kay BP Sara, naniwala sa pangako na continuity, ayun, binoto siya. Kaya ang problema, nung siya maupo, wala na. Wala na. Hindi na tinupad ang pangako na continuity sa mga pulisya ni Tatay Digong katulad ng war on drugs. O ngayon, dahil lumaganap ulit, bumalik ulit ang mga kriminal sa lansangan, o hindi siya tanongin nyo, si Marcos. Ganyan po, Madam Shilo. Si Marcos tanongin mo, si Marbil. Kasi pres, ang katuwiran ng pare, ang katuwiran ni Marbil, isa. Kaya nag-a-addict itong mga ito kasi kailangan daw sa mahabang trabaho yung gwardiya, sabi ni Marbil, kaya daw nag-a-addict yun. Kaya daw gumagamit, ang tamang words ni Marbil, kaya daw gumagamit yun. Dahil kailangan sa trabaho. Gumamit para hindi maging addict. Gumamit dahil siya hindi addict, kundi kailangan sa trabaho. Bulok. Napakabulok na katwiran. Itong pare, gumamit ng droga, itong sinasabi niya mga garbage collector kasi kailangan sa trabaho. Kaya, bulok din ang katwiran ng pare. Bulok din. Yan po, Madam Sheila Magno. Tanungin mo si Marcos.